Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, napansin ni Joey na nag-e-enjoy si Joyok sa librong binabasa nito. Anong meron? Wika ni Joey, ngunit sinabi lamang ni Joyok na nakakabaliw ito, hindi rin siya makapaniwala kung paano iyon naging posible. Ayon sa kanya, sa kamay ng mandirigmang ito, nalipol ang buong ikawalong henerasyon ng mga obispo ng Dark Outlaws. At sa 6 na hampas lamang, pinugutan niya ng ulo ang kanilang pinuno. Gayunpaman, hindi alam ni Joey ang tungkol sa Dark Outlaws kaya tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol dito. Agad namang sinabi ni Joyok na doon nagmula ang Dark Demon Palace. Gayunpaman, sa isip ni Joey, ang Dark Demon Palace. Sila ang pinakamalakas na lugar sa tatlong puwersa ng Dark Outlaws, ang Dark Demon Palace, ang Black Sky Organization, at ang Sichuan Prefecture. Gayunpaman, nagtaka si Joey kung talagang nilipol ng taong iyon ang pinagmulan ng ganoong nakakatakot na organisasyon sa isang iglap. Iniisip ni Joey kung posible ba talaga iyon. Dagdag pa ni Joey, kahit isa siyang martial artist na nakagawa ng napakalaking tagumpay, wala gaanong tala tungkol sa kanya. Hindi alam ang kanyang pangalan at ang tanging natira ay ang kanyang bansag na Sword God. Kaya sinabi ni Joey na ang mga bagay tulad ng kung nagkaroon ba siya ng pamilya at mga anak, o kung paano niya namuhay ang kanyang mga huling taon, ay hindi alam. Ang tanging natira tungkol sa kanya ay mga alamat. Sinabi ni Joey sa kanyang kapatid na para sa martial arts master na si Sima Chen, mayroon man lang itong 2 kabanata ng impormasyon tungkol sa sarili nito. Ngunit mayroon lamang 3 pahina tungkol sa Sword God. Pagkatapos ay tinanong ni Joey si Joyok kung gaano iyon kapatas. Bigla na lamang, may isang espiritu na nagsalita at tinanong si Joey kung naitanong na ba niya. Kung bakit ang mga inapo ng maharlikang minsang tinawag na emperador ay namumuhay na parang mga hamak ngayon. Kaya sumagot si Joey sa kanyang isip na hindi naman talaga. Dagdag pa niya, tinanong niya ang espiritu kung may pagkakaiba pa ba para sa isang imperial na pamilya kung ang minanang kayamanan ay hindi man lamang umabot sa 3 henerasyon. Ngunit sinabi ng espiritu ng matandang ito na huwag niyang maliitin ang mga bagay na buong buhay na pinaghirapan ng maharlikang iyon. Dagdag pa ng matandang ito, ang kayamanang iniwan lamang niya ay umabot sa 100,000 blok ng ginto. Gayunpaman, tinanong niya si Joey kung gaano karami sa kasaysayan ng Zhou clan ang naiwan sa mundong iyon matapos ang maharlikang iyon. Sa kabilang banda, nagulat si Joey sa kanyang narinig dahil ayon sa kanya, ang 100,000 sa modernong panahon ay aabot sa humigit kumulang 375 tonelada. Pagkatapos nun, tinanong ng matanda si Joey kung nais ba niyang makipagkasundo sa kanya. Kaagad namang tinanong ni Joey kung anong kasunduan ang ibig niyang sabihin bigla-bigla. Kaya sinabi ng matandang ito na patuloy pa rin silang uunlad. Gayunpaman, kung tatanggapin ni Joey ang kanilang tulong, magiging karapat-dapat silang hamanin. Ngunit nagtaka si Joey kaya tinanong niya ang matanda kung sino ba ang tinutukoy nito. Agad namang galit na sinabi ng matandang ito na ang nais ng mga maharlikang iyon ay ang ganap na paglipol sa Sama clan. Gayunpaman, iniisip ni Joey kung iyon ba ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng matinding galit tuwing naririnig niya ang salitang Sama. Ngunit sinabi lamang niya sa sarili na huwag magsalita ng kalokohan dahil, pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakamahusay na bloodline sa mundo. Sila ang mga inapo ng isang martial arts master. Kaya iniisip niya kung ano ang magagawa niya, isang simpleng may-ari lamang ng workshop, laban sa kanila. Bigla na lamang, tinawag ng espiritu ng patriarch ang espiritong nagngangalang Xian A. Pagkatapos ay tinanong niya si Xian A kung maaari ba nitong pagkalooban ng kakayahang martial arts ang batang iyon. Kaagad namang sinabi ni Xian A na kung iuutos iyon ng patriarch, gagawin niya itong kapaki-pakinabang. Sa kabilang banda, tuliro si Joey sa sandaling iyon. Kaya ipinakilala ng matanda, si Jo Xian kay Joey, na siyang Sword God. Ang nag-iisang tagapagmana ng Sword Grave. Kaya talagang namangha si Joey sa puntong iyon. Pagkatapos nun, tinawag ng patriarch ang espiritu ni Gang A. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung maaari nitong gamitin ang lihim na meridian upang iugnay ang lahat ng enerhiya kay Joey. Kaya sinabi ni Gang A na kung ang mga inapo ni Joey ay hindi pa bumabagsak at nagpapadala sa kadiliman, kung gayon ay posible iyon. Gayunpaman,
Sa isip ni Joey, mukhang napakahusay din ni Gang A. Sa kabilang banda, sinabi ni Gang A kay Joey na nakita niya ang kaunti sa mundong madalas na inaalala ni Joey. At ayon sa kanya, ang kaalaman at kultura nito ay tunay ngang pambihira. Isa itong mundong ni hindi maisip ng kahit sino. Lintik, tiningnan pa niya iyon. Anong stalker? Ayon kay Joey, ayon sa patriarch na ito, sinabi niya kay Joey na kung pagsasamahin nila ang kanilang kapangyarihan at ang bagong kaalaman ni Joey, tiyak na kaya nilang hamunin sila. Kasunod nito, tinanong niya si Joey kung kumbinsido na ba siya ngayon. Sa isang iglap, sinabi ni Joey na kasunduan na iyon. Samantala, sa oras na ito, si Joey at ang kanyang kapatid ay dumating na sa bayan. Habang inoobserbahan ni Joey ang mga lugar, sinabi niya na ang bayan ay napakasigla, at ito ay parang isang dakila at napakalaking nilalang. Gayunpaman, namangha rin si Joyok sa kanyang nakita, kaya tinanong niya ang matandang nakaputi kung iyon ba ang tinatawag nilang Peking Opera. Ngunit natawa lamang ang matandang ito at sinabi pa kay Joyok na malaki na siya. Pagkatapos nun, tinanong niya kung unang beses ba niyang makakita ng isa. Kaya agad na sinabi ni Joyok na oo. Sinabi rin niya sa matanda na galing siya sa Bongte Prefecture. Sa kabilang banda, ayon kay Joey, palagi niya yung naiisip sa sarili, ngunit ang mga tao roon ay talagang hindi nagdadalawang isip na magsimula ng usapan sa isa't isa. Dagdag pa rito, ipinakilala rin ni Joey ang kanyang sarili at sinabing galing siya sa Bontae Prefecture. Ang nakakagulat, nagsimula na ang Peking Opera. Ang lalaking nakalila ay kumakatawan sa South Jade Heavenly Blood Demon, habang ang lalaking may pulang buhok ay kumakatawan sa Heavenly Sword Warrior. Gayunpaman, ayon kay Joey, mukhang hinahangaan nila ang reputasyon ng pinuno ng Namgang Clan, ang Heavenly Sword Warrior. Dagdag pa ni Joey, naalala niyang tinatawag ito bilang idolo ng mga tao ng Anhui. Sa kabilang banda, talagang namangha si Joyok nang makita niya ang Peking Opera. Samantala, sa pagkakataong ito, ayon sa lalaking ito sa gitna, ang maruming Peking Orchestra na iyon ay pareho pa rin gaya ng dati tuwing bumibisita sila sa Hefei. Ayon sa lalaking ito, iyon mismo ang sinasabi niya. Sinabi na ng Man of the Thousand Strike na ang tumalo sa South Jade Heavenly Blood Demon ay hindi ang Heavenly Sword Warrior, kundi ang Heavenly Thunder Swordsman. Bukod pa rito, tinanong niya sila kung hindi ba nila iyon nabasa sa Martial Arts Journal. Gayunpaman, tinanong ng lalaking nasa kaliwa ang lalaking nasa kanan kung iniisip ba nitong mababasa ng mga hanggal na iyon ang mga sagradong teksto tulad ng Martial Arts Journal. Agad namang sinabi ng lalaking nasa kanan na totoo iyon. Sa kabilang banda, itong lalaking nasa kanan ay nagtatanong kung ano ang problema sa mga lalaking iyon. Ayon sa lalaking nasa kaliwa, sinabi niya, anong mga gagong naglalakas loob na. Ngunit hindi man lang niya natapos ang kanyang mga salita o mga sasabihin. Nang makita niya ang tatak ng Jeggle, kaya wala na lamang silang sinabi ni isang salita. Ngunit ang nakakagulat, talagang nagalit si Joyok habang tinatanong ang mga lalaking iyon kung anong klaseng kalokohan ang pinagsasasabi nila. Nagulat din si Joey sa ginawa ni Joyok. Gayunpaman, tinitigan lamang sila ng lalaking ito at sinabing, ano bang problema ninyo? Kaya sinabi ni Joyok sa kanya na sila ay mga tapat na mambabasa ng Martial Arts Windstorm Journal. Gayunpaman, ang taong nagbalik ng ulo ng South Jade Heavenly Blood Demon noong panahong iyon ay isang magnanakaw. Sino ang kokontra sa katotohanan iyon? Nang bumalik ang Heavenly Sword Warrior sa kanyang pamilya matapos mawala ng 1 taon at kalahati, may mga pulang marka ng palad sa buong katawan niya. Kaya tinanong siya ni Joyok kung ano ang ibig sabihin noon. Dagdag pa ni Joyok, tinanong din niya kung hindi ba niya iniisip na iyon ay gawa ng Heavenly Blood Plunderer. Kahit matapos masugatan ng Heavenly Blood Plunderer, nagawa pa rin niya itong talunin at makabalik ng buhay. Alam iyon ng lahat sa Anhui, kaya napatahimik ang lalaking iyon sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Joyok, kahit na iginagalang niya kung gaano kalakas si Master Jeggle Yun, walang taong perpekto. Gayunpaman, sa likod ng isip ni Joey, tunay ng kabayanihan iyon. Ngunit pinigilan niya ang sarili niyang isipin iyon dahil ang kalaban nila ay ang angkan ng Jeggle na isang makapangyarihang angkan. Sa kabilang banda, tinanong ng lalaking nasa gitna si Joyok kung nakita ba nila iyon.
Kaya sinabi ni Juhyuk na syempre. Pagkatapos, tinanong niya sila kung sinasabi ba nilang nagsinungaling sa kanila ang Heavenly Sword Warrior at ang pamilyang Namgang. Kaya sumagot ang lalaking iyon at sinabi na nang kumalat ang mga chismis na iyon sa buong Anwi, inimbitahan ng kanilang master si Changchi and Jeongyuk sa kanyang tahanan upang kumpirmahin ang katotohanan. Dagdag pa ng lalaking ito, maliwanag na hindi tinanggap ng Namgang clan ang imbitasyon. Dagdag kaalaman, ang Changchi and Jeongyuk ay pangalan ng isang tao. Ngunit hindi makapaniwala si Juhyuk. Kaya ipinaliwanag ng lalaking iyon sa kanya na syempre, ayon sa nakasulat ng mga nakatatanda sa Manbakya, totoo bang natalo ng Heavenly Great Swordsman ang South Jade Heavenly Blood Demon matapos ang madugong labanan, o binugbog ba siya ng Heavenly Blood Plunderer bago siya bumalik sa kanyang angkan? Dagdag pa ng lalaking ito, tinanong niya si Juhyuk kung hindi ba siya ang walang alam. Dahil doon, labis na nagalit si Juhyuk. Habang tinatanong siya kung nabasa ba niya sa Manbakya ang tungkol kay Chienro Dogaek na pinugutan ng ulo ang South Jade Heavenly Blood Demon. Dagdag pa ni Juhyuk, maaari rin niyang pugutan ng ulo ang iba pang Heavenly Blood Demons. Sa kabilang banda, sinabi ng matandang ito na siguradong mapupugutan ng ulo si Juhyuk. Gayunpaman, galit na galit ang lalaking ito habang sinasabi, "Kayo, kahit gaano karaming tao ang dumpensa sa inyo, may kaakibat na responsibilidad ang mga salita ng isang tao." Sa isang iglap, sumabat si Joey at sinabi sa kanila, na baka nabaliw o naging tanga na si Juhyuk. Sa sandaling ito, umiinom ng tsa sina Joey at ang kanyang kapatid na si Juhyuk. Gayunpaman, pinagalitan ni Joey si Juhyuk dahil sinabi nitong hindi siya gagawa ng gulo. Dagdag pa ni Joey, nasa gitna sila ng palengke. Maraming taong nanunood na maaaring madamay sa gulo. Kaya tinanong siya ni Joey kung ayaw ba niya ng pera at kung gusto ba ni Juhyuk na pauwiin na lang siya ni Joey. Agad namang sumagot si Juhyuk ng hindi. Ngunit napahawak na lamang sa ulo si Joey habang sinasabing, "Lintik. Hindi raw, nangako ka sa akin na hindi ka magsasalita kahit isang salita. At ano ito? Pagkarating pa lang natin sa habi, nakipag-away ka agad sa angkan ng Jegel. Sa tingin mo ba ay ginagamit niya ang kahoy na espada na iyon na may banal na kakayahan para lamang sa biro?" Sinabi rin ni Joey kay Juhyuk ang sinabi nito sa kanya noon, na dahil lang sobrang mahusay niya. Hindi ibig sabihin noon na hindi na seryoso ang buhay niya. Dagdag pa ni Joey, kapag sineseryoso niya iyon, baka ma-promote pa siya bilang pinuno ng MERM. Ngunit sigurado siyang mababaliw siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Byung-nim sa lugar. Kaya agad niyang tinanong sila kung may nangyari ba. "Wala naman, huwag mo nang alalahanin, maupo ka na lamang," wika ni Joey. Bilang karagdagan, sinabi niya kay Byung-nim na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa angkan ng Namgang. Sinabi rin ni Joey na kailangan niya ang kooperasyon nito. Bukod pa rito, sinabi ni Joey kay Byung-nim na lahat ng impormasyon ay matatagpuan sa Martial Arts Windstorm Journal. Ang gustong malaman ni Joey ay ang kasalukuyang kalagayan nila, kasama na ang mga katangian ng mga miyembro ng angkan ng Namgang. Ang kanilang personal na layunin, mga kagustuhan, mga alitan, at maging ang mga katiwaliang pilit nilang itinatago, mga ganoong bagay. Gayunpaman, ayon kay Byung-nim, ang lahat ng iyon ay mataas na antas ng impormasyon na hindi kayang hawakan ng isang ordinaryong mangangalakal. Agad naman, tinanong siya ni Joey kung imposible ba iyon. Sa kabutihang palad, sinabi ni Byung-nim na posible iyon. Bilang karagdagan, tinanong ni Joey si Byung-nim kung may paraan ba upang makuha ang impormasyong iyon. Agad namang sumagot si Byung-nim at sinabi na may isang taong tinatawag na Night Butterfly, o ang Forest Under the Moon. Sigurado si Byung-nim na ang mga information broker na kasing husay nila ay may ganoong impormasyon. Gayunpaman, walang paraan para makatagpo sila ng isang simpleng mangangalakal na tulad niya. At kahit magkita man sila, malamang ay hihingi sila ng napakalaking halaga ng pera kapalit nito. Dagdag pa ni Byung-nim, sila ay mga maalamat na information broker sa mundo ng martial arts. Naririnig lamang ang tungkol sa kanila at hindi pa nga malinaw kung tunay ba silang umiiral. Gayunpaman, sa likod ng isip ni Joey, kahit ang ordinaryong information brokers ay humihingi na ng katawa-tawang halaga para sa walang kwentang impormasyon. Gayunpaman,
Tinanong niya si Byung-nim kung gaano katagal bago lamang makahingi ng pakikipagkita sa kanila. Kaya tinanong siya ni Byung-nim kung alam ba niya kung ilang tao ang naghahangad makipagkita sa angkan ng Namgang araw-araw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mahigit ilang daang tao iyon. Dagdag pa ni Byung-nim, dahil doon, mga 70 hanggang 80 katao ang umaalis nang hindi man lang nakikita ang pinuno ng angkan na si Namgang Baek. Ilang daang tao bawat araw. Gulat na wika ni Joey. Kaya sinabi ni Byung-nim na tama iyon, at ayon sa kanya, kapag humiling ang isang bisita ng audience, magbibigay sila ng mga token ayon sa kanilang katayuan. Ang mga kabilang sa militar o gobyerno ay tumatanggap ng gintong token, at ang mga nasa gitnang uri naman ay tumatanggap ng pilak na token. At syempre, may mga exception din. Marahil ay makakatanggap ka rin ng token kung anak ka ng isang kilalang pamilya. Bukod pa rito, ang mga may koneksyon sa Namgang clan ay makakatanggap ng tansong token. Sa madaling salita, kasama sa grupong iyon ang mga namamahagi ng armas, damit, at mga rasyon, pati na rin ang kanilang collateral family. Dagdag kaalaman, ang collateral family ay isang panlabas na pamilya na direktang sangay ng pangunahing pamilya. Pagkatapos nun, tinanong ni Joey si Byung-nim kung may kasunod pa ba. Kaya sinabi ni Byung-nim na syempre, mayroon. Dagdag pa niya, sunod naman, ang mga mandirigmang nangangarap makapasok sa angkan ay tumatanggap ng pulang token. Marahil ay ginagawa nila iyon upang patuloy na palakasin ang kanilang kapangyarihan. At panghuli, para sa mga mangangalakal na gustong magsara ng bagong kasunduan, at para sa mga taong tulad ni Joey na naghahanap ng sponsorship. Bawat isa sa kanila na pumupunta para manghingi ng tulong, ay binibigyan ng asol na token. Ginto, pilak, tanso, pula, asol. Sinabi ni Joey na mukhang iyon na ang huli. Pagkatapos ay tinanong ni Byung-nim si Joey kung sa tingin ba niya ay magiging iba ang trato sa kanila. Sinabi rin ni Byung-nim na kailangan din nilang tumanggap ng asol na token at maghintay. Kahit noon pa man, inabot ng mahigit 1 buwan ang ama ni Byung-nim bago makipagkita sa pinuno ng angkan. Gayunpaman, sinabi ni Joey na napakakuripot naman nila. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Joey kay Byung-nim para sa kanyang payo. Ngunit humingi naman ng paumanhin si Byung-nim dahil hindi siya masyadong nakatulong. Pagkatapos nun, tinanong ni Byung-nim si Joey kung ano ang plano niyang gawin sa sandaling iyon. Kaya sinabi lamang ni Joey na manatili muna silang magkaugnayan sa ngayon. Sinabi rin ni Joey na pupunta siya sa Namgang clan kinabukasan. Sa isang iglap, binati ni Byung-nim si Joey ng magandang kapalaran. Samantala, natapos ang gabi. At sumapit ang umaga, habang nasa kama pa si Joey. Sinabi ni Joeyok sa kanya na babalik siya pagkatapos ng kanyang pang-umagang pagsasanay. Agad namang sumang-ayon si Joey. Hay nako, kailan ba tayo pupunta sa Sword Grave? Wika ng Sword God at nag-iisang tagapagmana ng Sword Grave na si Jo Chian. Sa isang iglap, tinanong siya ni Joey kung kailangan ba talaga nilang pumunta sa Sword Grave. Tinanong ni Jo Chian si Joey kung ilang beses pa ba niyang kailangang ipaalala na ang mga taong walang karanasan sa Sword Grave ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-aaral mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Joey kay Jo Chian na napakalayo lang talaga nito. Dagdag pa ni Joey, malinaw na aabutin niyo ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 linggo. Gaya ng alam na ni Jo Chian, napakarami pang kailangang gawin ni Joey sa Onwi. Ngunit biglang nagalit si Jo Chian at sinabi na tila ba minamaliit lamang ni Joey ang kanyang mga turo sa sword art. Kung siya, na dating sword god, ay kayang ipasa ang mga iyon gamit lamang ang mga salita, nag-iwan na sana siya ng libro para tulungan ang mga inapo ni Joey. Gayunpaman, sa isip ni Joey, ayon sa Sword God, ang Sword Grave ay kasalukuyang nasa hangganan sa pagitan ng mga probinsya ng Gansu at Shaanxi. Ibig sabihin ay kailangan niyang tawirin ang 2 probinsya, hindi bababa sa 5 buwan. Ngunit hindi man lang matitiyak ni Joey iyon kung sakaling makatagpo siya ng mga bandido o masugitan ang kanyang kabayo. Sa huli, mauubos lamang ang kanyang pera at oras. Ngunit kahit ganoon, hindi kayang palampasin ni Joey ang pagkakataong matutunan ang martial arts ng Sword God. Kaya sinabi ni Joey kay Jo Chian na dapat siyang pumunta sa Sword Grave sa lalong madaling panahon. Agad naman siyang tinanong ni Jo Chian kung kailan iyon.
Ayon kay Joey, tungkol sa problema sa Namgang clan. Hindi niya alam kung kailan ito matatapos. Sa loob ng 1 buwan, o baka 2 buwan. Subalit biglang sinabi ni Jo Chian sa kanya na huli na ang lahat. Ayon kay Jo Chian, ang mga disipulo ng mga mararangal na angkan ay nagsisimula ng kanilang pagsasanay sa edad na 5 hanggang 6 na taong gulang. Bukod pa rito, malapit nang mag-20 taong gulang si Joey. Kahit sa sandaling iyon, tumitigas na ang katawan ni Joey at nagsasara na ang kanyang mga meridian. Wala nang magagawa pa. Dagdag pa ni Jo Chian, hihiramin niya ang katawan ni Joey sandali kahit na mga hulugan iyon ng paggamit ng kanyang enerhiya, kaya sinabi niya kay Joey na ihanda ang sarili nito. Pagkarinig noon, nagulat si Joey at nagsabing, "Patawad, hihiramin mo ang katawan ko." Kaya sinabi ni Jo Chian na palalakasan niya ang kanyang enerhiya at pansamantalang kukunin ang kontrol sa katawan ni Joey. Kahit na hindi pa handa si Joey, ngunit wala na siyang magagawa pa. Ganap na kinuha ng espiritu ni Jo Chian ang katawan ni Joey. Gayunpaman, ayon kay Jo Chian, napakahina ng katawan ni Joey. Dagdag pa niya, hindi pa nga umaabot ng 8 minuto mula nang kunin niya ang kontrol, kaya gagamitin niya ang likas na ki ni Joey. "Sir, ang ibig mo bang sabihin sa likas kong ki ay?" Ayon kay Joey, bigla na lamang, nagbago ang katawan ni Joey at naging maskuladong lalaki. Maging si Joey mismo ay namangha sa kanyang bagong anyo. Gayunpaman, inutusan ni Jo Chian si Joey na gamitin ang kanyang likas na ki upang palawakin ang lahat ng kanyang kalamnan at ki meridians. TL, ang ki meridians ay ang mga ugat na dinadaluyan ng agos ng ki. Samantala, sinabi ni Joey kay Jo Chian na sa pagkakaalam niya, kapag ginamit ng isang tao ang kanyang likas na ki, ang kanyang sigla sa buhay ay. Ngunit hindi na natapos ni Joey ang kanyang sasabihin. Nang putulin siya ni Jo Chian at tanungin kung ano ang problema sa pagbawas ng 10 taon sa haba ng buhay. Pagkarinig noon, masama ang loob ni Joey. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.